Mommy, aminin mo na. Sino ba talaga ang daddy ni Ye Davao? Pwede kong pangakuan, kahit na pulubi siya, hindi namin siya itatakwil. Diba, Xiaobao? Oo, hindi namin itatakwil si Daddy. Ano ba ang gusto ninyong dalawa? Mommy, alam mo naman, marunong akong manghula. Ako, may swerte sa pera. Pero bakit palagi tayong mahirap? Kaya hula ko. Nasa kanya lang talaga ang swerte, kay Daddy. Baka naman si Daddy ang pinakamayaman. Kahit hindi, presidente siya ng isang pampublikong kumpanya. At si Didi naman, may swerte sa buhay. Lagi siyang nakakaahon sa problema. Yung mga malapit sa kanya, magiging maayos ang lahat. May magandang mangyayari. Pero Mommy, wala nga akong daddy ngayon. Paano ko masasamantala ang swerte ni Didi? CJ, si Daddy ang kumuha ng swerte ninyo. Ayos na ba? Kapag nakita ko na ang lalaking yan, papabayarin ko siya ng 2 taon yung gastusin. Sisingilin ko ng husto. Pero, kung wala siyang pera, wala tayong magagawa. Baka nga, tayong mag-ina ang magdagdag pa ng gastos. Dad, bumalik ako para ipaghiganti ka. Yung lalaki ay... Hindi naman siguro. Siya nga ba talaga? Ang malas naman. Kakauwi ko lang, nakita na kita. Grabe naman ang swerte. Nadala ni Xiaobao. Tara na. Nagpapanggap ka ba? Wow, ang gwapo naman ng tito. Pasensya na po, tito. Ako na ang humihingi ng paumanhin para kay Mommy. Pero hindi ninyo dapat sabihin yon tungkol kay Mommy. Hindi naman kasalanan ni Mommy. Ikaw na ang bahala dito. Opo. Huwag kang umalis, gwapong tito. Wag na. Wala namang nangyari. Kayong dalawa, makinig kayong mabuti. May mga patakaran tayo. Kailangan kong magtrabaho para buhayin kayo. Mami, wag nang magatubili pa. Malalate na tayo. Dahan-dahan, aray. Sige na. Handa na si Mommy. Unang araw sa trabaho ngayon ni Mommy. Magpakabait kayong dalawa dito sa bahay. Hintayin niyo ako. May dala akong pasalubong. Mommy, seryoso ka bang magdadala ka? Nang pasalubong para sa amin? O... Kung hindi, magdala ka na lang ng daddy para sa amin. Tama, kahapon, nasa airport tayo. May nakita tayong isang yayang tito. Ang ganda-ganda niya. Buwisit, yan ba ang lakas ng dugo? Diretso agad sa lalaking iyon ang gusto. Talagang tunay na anak. Tigilan niyo yan. Dito lang kayo sa bahay. Huwag kayong aalis. Aalis na si Mommy. Paalam. Bye. Tai Shang Hansing Di Bian Wuji, Kushe Fumo, makinig sa aking utos. Tikas! Tikas, Tikas! Sino ka? Nasaan ako? Bakit ako nandito? Ito ang isip mo. Kung isip ko ito, paano ka nakapasok? Hindi mahalaga yon. Kung gusto mo talagang malaman, maaari mo akong tawaging magandang-maganda si Bao. Hindi mahalaga. Nakakatuwa. Ano ba talaga ang pakay mo? Tatanungin lang kita ng isang bagay. Ikakasal ka na ba? Hindi. Pumasa ka! Hoy, Nakita ko na si Daddy Tol. Totoo ba ya? Naalala mo ba nung nasa airport tayo, nakita natin yung yayang tito? Nung unang pagkakita ko sa kanya, parang may kakaiba na.
Kaya sinamantala ko at kinainisan ko ang isang hibla ng buhok niya. Pagkatapos kong magritual, sigurado na ako magkadugo talaga tayo. Yay! May daddy na rin si Xiaobao. Pero ayaw ni Mami nakasama ko si Daddy. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Pasok. Presidente Bo, ito ang bagong direktorye. Diyos ko, bakit siya? Kasalanan ko lahat. Noong naghahanap ako ng trabaho, bakit hindi ko naisipang? Tingnan ang profile ng presidente ng grupo. Malaking problema ito, wala na akong matatakbuhan. Ikaw. Magandang araw po, Presidente Bo. Ngayong nasa Bo Corporation ka na. Magtrabaho ka ng maayos. Lumabas ka na. Sige po, Presidente Bo. Sisikapin kong magtrabaho ng mabuti. Buti na lang hindi niya ako nakilala. Ang babaeng ito, parang nakita ko na siya saan. Paumanhin, binibini Son. Utos ng presidente, kung walang appointment, hindi maaaring pumasok. Appointment, Secretary Huang. Parang bagong solta ka lang ba, sa Bo Group? Paumanhin, MS, Son. Ito ang patakaran ng kumpanya. Kung hindi ka naman baguhan, hindi mo ba alam, na ako ang nobya ni President Bo? Nakakatawa naman. Hoy, Paumanhin po, President Bo. Hindi ko napigilan si MS, Son. bakit ka nandito? Namimiss kita, syempre. Yung secretary mo kanina, ang sanggit-sanggit. Akala ko, may kung sinong, babae kang itinatago dito. Huwag kang mag-arte. Umuwi ka na sa inyo. Ilabas mo siya. Ting Xiao, nag-aalala lang ako sa'yo. MS, Son. Marami pang trabaho si President Bo. Samahan muna kita sa lounge. Sige, magtrabaho ka muna. Aalis muna ako. HMPH. Imbestigahan mo kung sino ang nagbigay ng impormasyon sa kanya. Paalisin mo sa trabaho. Opo. Hindi ko inakala na pagbalik ko. Harap-harapan ko ng makakalaban ang G-Group. Hindi ko alam kung sino ang representative ng G-Group. Director Ye, nandito na ang tao mula sa Ye Group. Sabihin mong maghintay siya sa conference room. Sige, Director Ye. Kumusta? Ako si Ye Zhenjian mula sa Ye Group. Kayo po ba ay si? Akala ko ba pumunta itong babae sa abroad, at nawala na, kailan pa siya bumalik? Ye Sheng, ang design director ng Bo Group. Mukhang marami kang natutunan. Sa mga taong nawala ka sa Ye Group, nakapasok ka pa sa Bo Group. Ganun pa rin. Gaya ng dati, babaeng mahilig sa mga lalaking hindi mo naman asawa. Sabihin mo, sino ang tumulong sa'yo para umangat? Yung maliit na si Ye Sheng, nagbebenta ng katawan para sa gastos sa pagpapagamot mo. Kung ayaw mong ibigay, edi mamatay ka na lang. Ikaw rin ang pumatay kay Papa. Ang paghihiganti, ibibigay ko talaga. Ikaw pala. Kung narito ka para sa trabaho, maging profesional ka naman. Ang mga tauhan ng Bo Group ay hindi mo dapat pakialaman. At saka, base sa ugali mo, kailangan kong pagdudahan ang kakayahan ng kumpanya ninyo. Pakinggan mo. Ang tapang mo nang magsalita ngayon. Iba talaga kapag may sinusundan. Na malakas, ano? Base sa mga bastos mong sinabi, NSC, sa tingin ko hindi magandang desisyon ng kumpanya ninyo na ipadala ka rito. Tungkol sa proyekto, sa tingin ko ipagpaliban muna natin. Ipapaalam ko sa kumpanya ninyo na magpalit ng representative
para hindi maapektuhan ang pagtutulungan ng ating dalawang kumpanya. Ye Sheng, sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para magdesisyon para sa Bow Group? Ano ka ba? Kung ano man ako, hindi mo dapat husgahan. Sige, hintayin mo. Magkita-kita pa tayo. Pasok. Boss Bo, si MS, Ye Zhenjian ng Ye Corporation. May kailangan siyang makipag-usap sa'yo. Ano nang pakikipag-usapan namin? Hindi ba't si Yi Shengxiang ang itinalaga kong kausapin siya? Opo, sabi niya, gusto niyang magreklamo laban kay Director Ye dahil sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Nakaka-interes. Papasukin mo siya. Opo. MS, Ye, tuloy po kayo. Ang pagkakataong ito, hirap na hirap akong makuha. Kailangan kong paalisin siya, bago pa si Ye Shengxiang. Kung hindi, siguradong sisirain niya ang mga plano ko. Boss Bo, matagal na tayong hindi nagkita. May meeting pa ako mamaya. Ano nang kailangan mo, Inaye? Diretsahin mo na lang. Hinala ko, si Director Ye, ay hindi sinabi sa iyo. Siya ay talagang kapatid ko. Pero noon pa man, may mga hindi pagkakaunawaan na siya sa aming ina. At nagkaroon ng malaking away sa pamilya, hanggang sa umalis siya sa bahay. Ilang taon na ang nakalipas, at wala pa rin siyang komunikasyon sa amin. Kung siya ang kakausapin ninyo para sa proyekto, baka naman. Dahil ang ugali niya, ay hindi talaga maayos. Noon pa man, mahilig na siyang sumama, sa mga lalaking hindi kilala, at hindi umuwi ng magdamag. Sino ang nakakaalam kung ano na naman ang ginagawa niya ngayon? Ipinagdududahan mo ba ang aming Bow Group sa pagpili ng mga tauhan? Hindi ko po ibig sabihin iyon. Nauunawaan ko na ang nangyari. Maaari ka nang umalis. Ipatawag mo dito si Ye Shengxiang. Boss Bo. Boss Bo, tinawag ninyo po ako. May urgent po ba? Sinasadya mong sirain ang pakikipagtulungan sa Yi Corporation para maghiganti sa personal. Wala akong ganoong katangahan. Boss Bo, kung kayo mismo ang nagpupursige na makipagtulungan sa E-Corporation, hindi ba kayo nag-imbestiga ng husto tungkol sa E-Corporation? Ano nang ibig mong sabihin? Sa mga nakaraang taon, sunod-sunod ang pagkalugi ng E-Corporation. Umaasa lang sila sa ilang construction project para mapanatili ang kanilang magandang imahe. Sa totoo lang, matagal nang naputol ang kanilang cash flow. Ang bagay na ito, ang mga nasa ilalim, ay halos alam na lahat. Marahil, kayo lang po ang hindi nakakaalam, Boss Bo. Ngayon, imbestigahan agad ang kalagayan ng Yi Corporation. Boss Bo, naloko tayo. Ang mga nakalabas na financial records ng Ye Corporation ay maganda ang pagkakagawa. Pero sa katotohanan, sa mga nakaraang taon, marami silang hindi nababayarang supplier. Noong unang bahagi ng taon, may nangyari pang pag-aaklas ng mga manggagawa para sa sahod. Naipress lang ng maayos. Ilang araw ka pa lang dito sa bansa, nalaman mo na ang kalagayan ng Yi Corporation nang napakalinaw. Naghanda ka talaga ng husto. Hindi naman siguro. Napakalawak naman ang impluensya mo. Bago ako umuwi dito, 6 na buwan kong inimbestigahan bago ko nalaman ang impormasyong ito. Ikaw, isang tawag lang. Sa loob ng ilang minuto, alam mo na ang lahat. Kung magpapatuloy ka sa pag-imbestiga, hindi ba lalabas ang tungkol sa atin? Huwag akong padadala sa usapan niya. Hindi naman, Boss Bo. Kung kayo po, ay nag-anyaya sa akin mula sa ibang bansa nang may mataas na sahod. Siguradong, nakita ninyo ang aking kakayahan. Paano ako makapagpabigo sa inyo? Ganoon ba? Pero parang hindi naman ganoon ang itsura. Boss Bo, sa susunod, kung gusto nyo pa ring makipag-collaborate, dapat munang suriing mabuti ang partner. Pinag-aalinlanganan mo ako. Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi maayos ang pamamahala ng Yi-Group. Hindi ba dapat simula pa lang? Inimbestigahan na ninyo iyon?
Interesting. Pero, yung amoy mo, Hoy, Mga mahal kong baby, hello po, Tita Jang. Hello po, hello po. tara na. Dadalhin ko kayong kumain ng masarap. Sige, Tara. Hindi mo pa sinasabi sa akin kung bakit ka umuwi. Hindi kaya tungkol sa nanay mo, may leave ka na ba? At isasabay ko na rin. Ang pagtutuo sa mag-ina sa pamilya Isasama ko na. Pero huwag kang magpadalos-dalos. Kasi noon, kahit nakasaksi ka sa lahat, wala kang testigo o ebidensya. Naglabas pa ang ospital ng death certificate ng tatay mo. Kung gusto mong mabuking sila, kailangan mo pa ng sapat na ebidensya. Eldenet. Pero dahil hindi ka naaalis, may iwan na ako para samahan ka. Ano sa tingin mo? Magandang magtayo ako ng bar. Huwag na lang. Anong negosyo mo? Ang kumita. Nako. Maganda ang ambience ng restaurant na ito. nga, pumunta tayo doon. yeah, nakita ko na si Daddy. San? Tara, dadalhin kita. Si Daddy kasama niyang kumain ng iba. Tahimik. Pumunta tayo sa amusement park. CJ, mamaya, isasama natin sina Dabaw at Xiao. Nasaan sina Dabaw at Xiao Bao? Kanina lang nandito sila. Dabaw. Dabaw. Xiao Bao. Xiao Bao. Dabaw. Xiao Bao. Dabaw. Dabaw. Xiao Bao. Xiao Bao. Dabaw. Dabaw. Xiao Bao. Mommy! Kayong dalawa, saan kayo tumakbo? Mommy! Sumama ako kay Xiaobao sa CR. Hindi na kayo pwedeng magwala sa susunod. Saan man kayo pumunta, kailangang sabihin muna sa mommy. Naiintindihan niyo ba? Opo. Dabao, Xiao Bao. Magbabasa tayo ng storybook ngayon. Tingnan nyo, hindi ba ito ay mga bahay-bahay na kulay asul? Umupo ng maayos, kayong dalawa. Makinig kayong mabuti kay mommy. Yung nangyari ngayon, huwag nang maulit, huwag na kayong magwala. Mahihirapan si mommy na hanapin kayo at mag-aalala siya. Naiintindihan nyo ba? Opo, Mommy. Sa susunod, hindi na kami magwawala. Eldenet. CJ, matulog na kayo. MM. May girlfriend na si Daddy. Ay, ate may girlfriend si Daddy? Hingi pa ba siya sa atin? Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Yung tiyahin na yon, malayong malayo kay Mommy. Kung sakaling hindi talaga kayanin ni Mommy, wala akong magagawa kundi pagsakripisyuhan si Daddy. Pawalan ng lakas si Daddy. Kapag nagbati na sila ni Mommy, saka natin siya tutulungang bumalik sa dati. Wow, ang galing mo ate. Yes, Sheng Sheng. Nawala mo ang isang importanteng kliyente at malaking kawalan yun sa kumpanya. Ngayon, nag-aabang ka pa ng oras para pumasok. Ano nang tawag mo sa akin kanina? Ulitin mo. Tinawag kitang Yes, Sheng Sheng. Anong problema? Ganon ba? Mukhang hindi mo natanggap ang email tungkol sa aking pagpasok. Hindi mo malinaw ang istruktura ng organisasyon. Ipapaalam ko sa GUC. Nasanayin ka ulit sa trabaho. Ikaw. Ye. Director Ye. Hindi na kailangan ng pagsasanay. Napakahina ng boses mo. Hindi ko marinig. Director Ye. Alamin mo ang iyong lugar. Hindi mo dapat pinakikialaman kung ako ay nag-aabang ng oras o hindi. Magtrabaho ka na. Anong ipinagmamalaki mo? Wala ka namang ibang ipinagmamalaki, kundi ang iyong pangalan sa ibang bansa, at dito ka naghahari, Herian. President Bo.
Yi Shengsheng, ganito ba ang pagtrato mo sa trabaho? Pagkatapos mong pumasok, sa unang pagpupulong para sa eleksyon, nahuli ka. Presidente Bo. Pero ang oras ng pulong na natanggap ko ay talagang alas 11. Ayokong malaman ang dahilan. Ang kailangan ng Bo Group ay mga taong may kakayahan. Kung hindi mo magawa ng maayos ang ganitong klaseng trabaho, mahirap akong maniwala na mapamahalaan mo ng maayos ang design department. Ang proyektong ito natin. Nagkita na naman tayo. Inimbestigahan kita. Ikaw ang bagong kinuhang sikat na taga-disenyo mula sa ibang bansa ng Bow Group, si Ye Shengsheng, di ba? Sino po kayo? Ako ang nobya ni Ting Xiao, Sun Kili. Kumusta, Yunofson? Siyempre, maayos naman ako. Hinahanap kita para lang paalalahanan ka. Huwag mong isiping, dahil mahalaga ka kay Ting Xiao ngayon, ay akala mo, makakapag-angat ka na. Baka masobrahan ka. Enlokson, kung sa pag-ibig, wala kang katiyakan, dapat kay Presidente Bo ka lumapit. At hindi dito, hinaharang ako. At saka, magtatrabaho na ako. Ang cute-cute mo naman, kasama ang ganitong klaseng tao, sa trabaho, hindi ba kayo nahihiya? Tama po si MS, son. Matagal na naming napapansin na nanlalapit siya kay Presidente Bo. Pinayuhan na namin siya noon, pero hindi siya tumigil. Buti na lang po at dumating kayo. Anong pinagkukunwari mong pagtingin sa mga dokumento? Naiintindihan mo ba? Enlokson, huwag kang mag-istorbo dito sa akin. Paano mo kinakausap si MS, son? Ang ginawa mo, ayaw pang aminin. Kung ako sa'yo, magtutulak na lang ako sa butas ng aso. Liwan, ulitin ko sa iyo, ang posisyon ng direktor. Hindi ko kinuha sa iyo. Kulang ka lang sa kakayahan. Tungkol naman kay Imagson, sino ba talaga ang umangat dahil sa lalaki? Pag-isipan mong mabuti bago ka magsalita. MS, Son. Patawag po kayo ni President Bo. Pahihirapan kita sa ibang araw. Siya ay empleyado ko. Mali ang pagpunta mo rito para maggulo. Ting Xiao. Sabi ni Ye Shengsheng na umangat ako dahil sa lalaki. Paano mo siya pinabayaan? Nasabihin yun tungkol sa kin. Ako ang bahala sa kanya. Huwag ka nang madalas pumunta sa opisina. Lugar ito para magtrabaho. Hindi para maggulo. Ting Xiao. Medyo malungkot ako ngayon. Pwede mo bang ibigay sa kin ang jade pendant na to, bilang regalo? Hindi. Ano ba, nagkakamali ka. Ako ang nobya mo. Bakit hindi mo man lang ako mabigyan ng mumurahing bagay na yan? Ang sinabi ko, ayaw kong ulitin. Ikaw. Tiyak si Ye Shengsheng ang babaeng yun. Tingnan natin kung paano ko siya pagtutuunan. Pasok. President Bo. Siya si Yi Shengsheng, Director ng Design Department ng kumpanya natin. Tungkol sa detalye ng kontrata, siya ang makikipag-usap sa iyo. Kilala ko si MS, Ye. Hindi ko inaasahan na si President Bo ay maglalaan ng malaking halaga. Na-hire ang napakasikat na si MS, Ye ngayon. Sobra naman ang papuri nyo, Manager Lee. Tungkol sa detalye ng kontrata, ako po ang magpapaliwanag. Sa panahon ng pakikipagtulungan sa proyekto, bilang first party, kami ay magbibigay ng pangunahing plano ng proyekto ng tapat sa second party. Kami ang first party bilang pangunahing tao sa proyekto. Manager Lee, ano po sa tingin nyo? Magandang pakikipagtulungan. Magandang pakikipagtulungan. Maganda ang ipinakita mo ngayon. Inaasahan kong patuloy mong gagawin ang ganitong kalagayan sa trabaho. Pagkatapos ng lahat ang kumpanya ay hindi nagpapataba ng tamad. Tungkol kay Sun Kili, huwag kang mag-alala. Hindi na siya makakagulo sa'yo. Maraming salamat po, President Bo. Kung wala ng ibang bagay, lalabas na po ako para magtrabaho.
Mommy, uwi ka na. Ginawa namin ang paborito mong karne. Mommy, halika na maghugas ka at kumain. Wow. Napakaswerte ko, mommy, dahil mayroon akong kayong dalawa. Nga pala, bukas, sama-sama tayong uwi para dalawin si Lolo, okay? Okay. Kumain ka ng marami. Kumain ka na, Xiao Bao. Halika, masarap ba? Masarap. Kung masarap, kumain ka ng marami. Heto, masarap ba? Masarap. Papa, dumalaw kami sa iyo. Sa kabilang mundo, maayos ka ba? Mommy, Magpakabait kayong dalawa. Pupunta muna si mommy sa kotse para kunin ang regalo para kay Lolo. Sige, Mommy. makikinig si Xiaobao. Pasok, kung ayaw mong mamatay, tumahimik ka. Matanda, dali, magbigay ka ng pera. Kung wala kang pera, hindi kita hahayaang mabuhay palabas ng sementeryo. Pera. Mas mababa B mas mahigit pera bang papel yan? Mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit may bilyon-bilyon dito sa lupa. Mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit lahat sa'yo. Mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit matandang gago ka. Mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit niloloko mo ba ako? Mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit kung wala kang pera. Mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit tumawag ka kay Boting Xiao. Mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit lolo mo siya. Mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit hindi kanya pababayaan. Mas mababa B mas mahigit. Ate, tingnan mo. Yung lolo, May kumakalabit sa leeg niya ng kutsilyo. huwag kayong kikilos ng basta-basta. Ako na ang bahala. Mas mababa B mas mahigit hoy. Mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit tigilan mo yung mga salita mo. Mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit nasa akin ang lolo mo. Mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit kung hindi ka magpapadala ng pera. Mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit hindi siya lalabas ng buhay. Mas mababa B mas mahigit. Lolo, Mas mababa B mas mahigit ikaw na ang bahala. Mas mababa B mas mahigit. sasagipin kita. Mas mababa B mas mahigit matandang salbaha ka. Mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit ang lakas ng loob mong lokohin ako. Mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit anong mga bata to. Mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit hoy. Mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit art. Mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit array. Mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit ay, mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit salamat sa inyo, mga bata, sa pagsagip sa akin, mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit kaninong mga anak kayo, mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit bakit kayo nandito, mas mababa B mas mahigit. Nakita naming hinuhold up kayo, kaya sumunod kami. Ang galing mo, ate. Mas mababa B mas mahigit mga anak, mas mababa B mas mahigit, mas mababa B mas mahigit saan kayo tumakbo, mas mababa B mas mahigit, mas mababa B mas mahigit sabihin nyo sa mama, mas mababa B mas mahigit, mas mababa Okay B lang mas kami. mahigit hahanapin ko kayo, mas Kita mababa ba, B Xiao mas Bao? mahigit. Saan kayo pumunta? Mami, okay lang kami. Ikaw naman, Lolo? Mas mababa B mas mahigit kanina, hinold up ako, mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit salamat sa dalawang batang ito na sumagip sa akin, mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit kapag natapos na ang mga gawain ko dito, mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit dadalawin ko kayo para magpasalamat, mas mababa B mas mahigit. Hindi na kailangan, Ginoo, si basta't ligtas kayo, malaking biyaya na yon, kung wala nang ibang bagay, aalis na muna kami, Mas mababa B mas mahigit hala, mas mababa B mas mahigit hoy, mas mababa B mas mahigit.
Papa. Makakahanap ako ng paraan para malaman kung nasaan si Mama. At mabawi ang lahat ng pag-aari ng pamilya. Para maghiganti para sa'yo. Kay ingat, Daddy! 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 Xiaobao. Xiaobao, Lily. Daddy! Mas mababa B mas mahigit ang swerte naman, mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit nagkita ulit tayo, mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit Ting Xiao, mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit kanina pa, mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit itong dalawang bata ang sumagip sa akin, mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit bakit hindi ka pa magpasalamat, mas mababa B mas mahigit. Xiaobao, bumalik ka, bumalik ka, Ius pa umanhin, Igbo, kanina lang, nagtakbuhan lang ang mga bata, nagkataon lang na nakasalubong si Lolo, yung bagay na yon, huwag na ninyong isipin, Mas mababa B mas mahigit A, mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit magkakilala pala kayo, mas mababa B mas mahigit. Lolo, ito si Ishenshen, ang bagong tanyag na designer, na inarkila ko mula sa ibang bansa, Mas mababa B mas mahigit A, ganun ba? Mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit kung magkakilala naman pala kayo, mas mababa B mas mahigit. Mas mababa B mas mahigit dapat talagang magpasalamat ng maayos, mas mababa B mas mahigit. Hindi na kailangan, Igbo, Sandali, totoo namang itong dalawang bata, ang sumagip sa lolo ko, gusto kong pasalamatan sila, sana'y igalang mo ang opinyon nila, Mami, kung hindi namin tatanggapin ang pasasalamat ni Tito Bo, malulungkot si Tito Bo. Kung ganoon, palibre na lang siya sa amin ng pagkain. Ano sa tingin mo? Yehey! Yehey! Sangayon si Xiaobao! Ikaw, bata ka. May tinatago ka ba sa akin? May anak ka sa labas? Wala. Ito. Ang anak ni Ye, kamukhang kamukha mo. Noong bata ka pa, matapang ka pa rin magsabing wala itong kinalaman sa'yo? Lolo, 3 taon na ang bata. 4 na taon na ang nakalilipas. Hindi ko pa nga nakikilala si Ye Shengxiang. Wala akong pakialam. Alinman, pakasalan mo ang son na yon. O kung hindi, si Ye. Kahit papaano, sa birthday party ko sa ilang araw, kailangang may manugang na babae sa harapan. Lolo, medyo pinipilit niyo po. Ako. Kung hindi mahirap, bakit kita papagawin? At saka, siyasating mabuti ang kidnapper na yon. Ang lakas ng loob namang kidnap ng ganito, unang beses kong makaranas. Huwag po kayong mag-alala. Sinisiyasat na. HMP. Ganoon ba talaga kamukha ko? Presidente Bo. Ayusin mo ang trabaho mo bukas. Para sa bagong likha ni Master Xingtuan, kailangan mong dumalo. Bukas, sabay tayo, nalalabas. Master Xingtuan? Iyon ba yung Master Xingtuan na 3 taong sunod na nanalo ng international awards? Elenan. Walang problema. Pero, ganito ba kabilisan ang pag-ayos ng business trip? Magandang oportunidad ito. Samantalahin mo itong mabuti. CJ, kailan tayo? Aalis? Alas 8 ng umaga bukas. Ipapabook ko kay Secretary Huang ang iyong ticket. Hello, magandang araw. MS, Ye. Magandang araw. Hindi ko alam kung may oras ka ba ngayong gabi? Maaari bang makasama kitang kumain? Presidente Li po ba kayo? Napakaganda ng memorya ni MS, Ye. Paumanhin po, Presidente Li. May gagawin po ako ngayon. Sa susunod na lang po tayo magkita kung may oras. MS, Ye. Huwag kang maging malamig. Lahat ng bagay ay may presyo. Magpresyo ka. Maging babae ko. Loko ka. Kamusta na si Ye Shengxiang sa kumpanya nitong mga nakaraang araw? Ano na naman ang pinaghihinalaan mo? Ting Xiao, nagkakamali ka. Gusto ko lang mag-alala sa iyo. Hindi na kailangan. Masipag siyang magtrabaho, at aktibo rin siya.
Pagdating sa business trips, Business trip, kayong dalawa lang. Kung gayon, kung mag-business trip kayo, mag-ingat kayo. Mengmeng, HMM. may business trip ako. Bukas ng alas 8 ng umaga. Ikaw na ang bahala. Kina Davao at Xiaobao. Business trip, biglaan. Hindi ko rin alam kung ano ang iniisip ni Buting Xiao. Nasa harapan na ako ng kumpanya. Biglang sinabihan ako ng business trip. Malakas ang hinala ko. Nabiglaan lang niyang naisip iyon. Hindi ba pwedeng hindi ka sumama? Alam ko na importante ang bagong proyekto. At mabuti rin na makasali ako. Mami, huwag kang mag-alala. Pumunta ka na sa opisina. Ako at si Xiaobao makikinig kay Auntie Meng. Magpapakabait si Xiaobao, pero itong broccoli, pwede bang hindi ko kainin? Hindi pwede. Ang mabuting bata ay hindi dapat pihikan sa pagkain. Tingnan mo. Kinakain nga ito ng ate mo. ikaw na naman, Ting Ting Yuli baby. Ako nga ito. Sinadya mo bang isama si Ye Shengsheng sa business trip mo? Paano mo nalaman ang tungkol sa business trip ko? Sino ang pinagtatrabahuhan mo? Wala akong pinagtatrabahuhan. Pero alam ko ang lahat. Alam ko rin na noong nakaraan, nagsinungaling ka. Anong kasinungalingan? May fiancé ka pala eh. Sinungaling? Ang dami mong alam tungkol sa akin. Kilala mo ako. Huwag mong subukang magpaamin sa akin. Sa business trip mo bukas kasama si Ye Shengsheng, maging mabait ka sa kanya. Kung hindi, papaniwalain kitang mawalan. Ng pagkalalaki. Kailangan mo pa ba ng ibang bagay? Hindi na, salamat. CJ, aakyat na ako mamaya. P** ka. Nagmamalinis ka pa. Boss Lee. Magkasosyo lang tayo. Maging maingat ka sa mga sinasabi at ginagawa mo. Ayos ka talaga, babaeng hayop ka. Ang babaeng gusto ko, wala pang nakakataka sa akin. Naniniwala ako na balang araw. Susunod ka rin sa kama ko. Sino ang nag-utos sa iyo na hulihin ako? Magkano ang binayad sa iyo? Doblehin ko. Mas mabuting magtipid ka na lang ng lakas. Akala mo ba kapag pinalaya kita, magiging maayos ang buhay mo? Ang taong nagustuhan ni Boss Lee, wala pang isa, ang nakakatakas sa kanya. Si Boss Lee ang nag-utos sa iyo. Nasaan siya? Nasaan siya ngayon? HMPH. Dito ka na lang maghintay ng maayos. Ang kilos ni Boss Lee, hindi mo dapat pinakikialaman. Ay, naku! Anong dagiri? At... May nangyari ba kay Mami? Oo, huwag kang mag-alala. Papuntahin ko si Daddy para iligtas si Mommy. HMM. Ano na naman ang nangyari? Ting Ting Yuli baby. Dinukot si Ye Shengsheng. Nasa bahay sa labas ng lungsod. Bilisan mo, iligtas mo siya. Paano mo nalaman? Ngayon pa kayo nagtatanungan? Kung may mangyari sa kanya, hindi kita patatawarin. Ano ba talaga ang relasyon mo kay Ye Shengsheng? Ano ka ba? Tigilan mo ang mga salita. Bilisan mo, sumaklolo ka. Cough, cough. Balak mo bang ipagkait ako rito magpakailanman? Mas mabuting manatili ka lang dito ng maayos. Huwag mong isiping makikipagkaibigan ka sa akin. At palalayain kita. Kapag dumating na si Boss Lee, pagbigyan mo lang siya ng husto, hindi kanya papatayin. Huwag kang mag-asa. Kuya,
Alam ko na sumusunod ka lang sa utos, hindi kita pag-initan. Naalala ko bigla. Alam ko, ang isang sikreto ni Boss Lee. Ganito na lang, tulungan mo akong magpadala ng mensahe sa kanya. Sabihin mo sa kanya, kung palalayain niya ako, titiyakin kong ipakilala ko sa kanya. Ang daming magagandang babae, hindi niya kailangan na magpakamatay para sa isang tulad ko. Ang usapin ni Jilly, wala akong pakialam doon. Trabaho lang ito para sa pera. Teka. Hindi na makontak si Jilly ngayon. Baka may nangyari sa kanya. Delikado na tayo dito. Dalhin na natin siya. Habang hawak natin ang babaeng ito, hindi tayo mawawalan ng pera. Hala, guguluhin niyo na naman ako. Kuya, makikipagtulungan ako. Ako na ang lalakad, okay lang. Sige. Loko lang kita. Tigil. Huwag kayong gagalaw. O papatayin ko ang babaeng ito. Magkano ang gusto mo? Kayang-kaya kong ibigay. Pakawalan mo muna siya. Dinala mo ang napakaraming tao. Tapos ganyan ang sasabihin mo? Ginugulo mo lang ako? Lumabas kayong lahat. Lumabas muna kayo. Nakalabas na sila. Ibaba mo muna ang kutsilyo. Pakawalan mo si Ye Sheng. Ako na ang hostage mo. Akala mo ba maniniwala ako sa'yo? Gusto mong patayin ko siya ngayon? Ayos ka lang ba? Yi Sheng. Yi Sheng. Ambulansya. Tawagan ng ambulansya. Sheng, nagising ka na rin. Natakot kami ng husto. Bakit kayo nandito? Namimiss ka namin ni, di ba? Kaya pinakiusapan namin si Tita Jang na dalhin kami. Mami, masakit ba? Hahalikan kita, Mami. Pasensya na, kasalanan ko ito. Nag-alala kayo dahil sa akin. Ikaw naman, mag-ingat ka sa sarili mong katawan. Sabi ng doktor, muntik ka nang hindi magising. Ano ba talaga ang dahilan ng business trip mo? Anong nangyari kay Boating Xiao? Paano niya nagawang ilagay ka sa ganitong peligro? Hindi naman niya kasalanan ito. At saka, siya ang nagligtas sa akin. Pero hindi niya naprotektahan si Mommy. Ang pagprotekta sa mga babae ay tungkulin ng isang lalaki. Tama, yan ang prinsipyo, na alam kahit ng bata, siya na matanda na, hindi pa ba niya alam yun? Mag-usap muna kayo, aalamin ko muna ang mga bata. Abo. Pasensya na, kung hindi ko sinabing mag-business trip ka, hindi sana nila nagawa yon. Hindi, wala kang kinalaman dito. Si Ili ang may malaswang balak. Si Li Hongfei na yan, nahuli na. Ayaw pang aminin ang kasalanan. Kukuha ako ng pinakamagaling na abogado para tulungan ka sa kaso. Magbabayad siya. Ano ito? Nagulat ka dahil sa nangyari, kaya personal akong magbibigay ng kompensasyon sa'yo. Ito ba ay pampatong sa bibig? Ito ba ay pampatong sa bibig? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Kompensasyon lang ito para sa'yo. Kung ipipilit mo, magkamali ng pag-intindi, wala na akong magagawa. Teka muna. Kung kompensasyon nga ito, pwede bang palitan ko ito ng ibang bagay? Ano ang gusto mo? Gusto kong imbestigahan mo ang isang tao para sa akin. Ito ang bagay na lagi kong daladala. Napakahalaga niya talaga. Pwede mo ba siyang imbestigahan ng mabuti? Lanan. Nanay, Nasaan ka na ba talaga? Ilang taon na kitang hinahanap pero wala akong mahanap na bakas.
Kalihim Huang. Direktor Ye, kamakailan lang nakikipag-collaborate ang kumpanya natin sa Star Cluster Master. Sila mismo ang gustong-gusto na kayo ang maging endorser ng bagong produkto nila. Designer po ako. Ang acting ko sa harap ng kamera ay talagang hindi kayang pantayan ang mga profesional na modelo. Director Ye, nagpapakumbaba ka naman. Nakita ko yung mga promotional photos mo para sa sarili mong art exhibition dati. Napakagaling at nakakaengganyo. Pero, hindi naman talaga ako modelo. Huwag mo na akong pahirapan. Haha, hindi kita pinahihirapan. Director Ye, si Boss Bo rin ang nagsabi na kaya mo itong gawin. Kayo ba, hindi ba't dahil lang na designer ang pinag-aralan ko, kaya niyo ako piniling maging modelo? Si Boss Bo, gusto lang niyang bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Kaya nga tinanggihan niya ang maraming sikat na aktres na nag-apply para mailaan ang pagkakataong maging cover model para sa'yo. Ah, ganun pala. Ano nang ginagawa mo rito? Ang gawa ng Star Cluster Master ay dapat lang nasamahan ng pinakamagandang alahas. Ang galing mo. Oy, sino ba to? Ate kong probinsyana pala, pero mahal kong ate. Kailan ka pa nag-shift sa pagmomodelo? Bakit saan man ako pumunta, nakikita kita? Ewan ko, kung hindi ka magsushoot, umalis ka na. Huwag kang magpahiya rito. Kung hindi, masisira talaga ang mood ng mga fans naming nagpunta rito para sa'yo. Saan ba galing ang kayabangan mo para manghusga ng ibang tao dito? Ikaw. Kapag may ganitong alahas at gown, kahit probinsyana ay magmumukhang sosyal. Miss, hindi kita inimbita para punahin ang itsura ko. Kung sinabi mo, pupunta ka para manood ng shooting, huwag kang maging sismosa at magsalita ng walang basehan. Ako. Sheng. Ikaw nga talaga. Bakit ka bumalik? Dati, nasa ibang bansa ka naman palagi, di ba? Lumabas ka. Oh, pasensya na, Sheng. Hindi ko alam na nagbibihis ka. Kanina ko lang kasi, nakita kang nagsushoot sa stage. Kaya nasabik ako at nakita ka. Oo nga pala, humingi ako ng paumanhin para kay Sheng. Pag-usapan natin yan mamaya. Lumabas ka na ngayon. Sheng. Galit ka pa rin ba sa akin? Noon, hindi ko sinasadya na iwan ka. Kapatid mo ang nanulsol sa akin. Alam mo yan, hindi ko lang napigilan. Kung sino man ang kasama mo ngayon. Sino ang kasama mo ngayon? Wala na akong pakialam. Lumabas ka na agad. Hoy, ganyan ka pa rin, salungat ang sinasabi sa nararamdaman. Ang tagal na ng panahon. Sige na. Ikaw, bitawan mo. Hehe. Bitawan mo. Bitawan. Ay. Abo. Magbihis ka muna. Sheng. Ito yung makeup artist mo, di ba? Ang high-end kumsot, nasira niya. Ang damit na ito, hindi niya kayang bayaran sa buong buhay niya. Ang suot mong sweet, hindi ka dapat pang punasan ang sapatos niya. Yes, Sheng. Kailan ka pa naging ganito ka-materialistic? Ano naman kung mayaman siya? Dahil mayaman siya, pwedeng niya akong insultuhan? Ikaw ang unang walang respeto sa privacy ng iba. Pumasok na walang paalam sa dressing room ko. Paano mo nasabing, ikaw ang ininsulto? Akala mo ba dahil kasama mo si Ibo? Asawa ka na niya. Nagmamagaling ka lang. Nakakatawa talaga. Yes, Sheng. Isang probinsyana ka lang. Akala mo ba dahil nakakuha ka ng ilang litrato, kasali ka na sa high society, at nang ahas ka pang apihin si Kaihua? Gusto mo bang mamatay? Pinapayuhan kita. Mag-ingat ka sa iyong pananalita. Sa iyo ba ako nagsasalita, Burgess? Siya si Bo Tingxiao. Bo Tingxiao, ako pa, leading man ng short drama, at domineering CEO. Akala mo ba pag pinangalanan mo ang sarili mo, magiging CEO ka na ng Bo Group? HMP. Ganoon ba? May iba pa ba? Pasensya na po, Jibo. Sige po, kayo muna. Titingin na lang kami sa ibang lugar. Alis na tayo. Abo. Salamat po. Hindi na kailangan.
Sa susunod, bago ka magbihis, siguraduhin nakalock ang pinto. Huwag nang maulit ito. Huwag nang maulit ito. Ayusin mo. Mag-set ng meeting kay Master Xingtuan. Tiyak na nasa dressing room. Sa pagmamadali ay nasira ang gown, kaya nagalit si Master Xingtuan. Dahil ba sa gown na nasira? Alam ko ang bagay na ito. Wala itong kinalaman sa'yo. Ako ang bahala. Ang ugali ni Master Xingtuan. Alam ko, ang pagmamahal niya sa kanyang mga likha. Sobrang obsessive. Ang mga ordinaryong paraan. Talagang walang silbi. Ano ang maipapayo mo? Kaya kong ayusin ang likha ni Master Xingtuan. Kaya mong ayusin ang likha ni Master Xingtuan. Ilsan, napakahalaga ng mga likha ni Master Xingtuan. Kaya, hindi ako basta-basta nangako. Pero noong nasa ibang bansa ako, ang mentor ko, kaibigan ni Master Xingtuan, sinabi niya sa akin ang maraming bagay tungkol kay Master Xingtuan. Noong una, Sir Bo, hayaan mo akong subukan. CJ, kaya magsumikap ka ng husto. Huwag mong gulo ulit ang lahat. CJ, itong bitak na ito, parang hindi naman gawa ko. Bitawan mo. Bitawan mo ang kamay ko. Sheng. Alam ko na nahirapan ka dahil sa nangyari noong araw. Narito ako para humingi ng tawad sa'yo. Wala na tayong anumang koneksyon. Pwede bang huwag mo nang ipagpanggap ang pagiging sentimental mo? Nakakasuya ka. Sheng. Huwag mo akong tratuhin ng ganito. Mahal na mahal kita talaga. Yung nangyari noon. Pilit akong pinagawa ng kapatid mo. Pwede bang huwag mo na akong suyain? Sheng, mahal na mahal kita talaga. Maniwala ka sa akin. Maniwala ako sa'yo. Mga panaginip. Yes, Sheng. Matigas talaga ang ulo mo. Ano? Alam mo ba na ang lahat ng ginagawa ko ay para sa'yo? Para sa akin. Akala mo ba tanga ako? O bobo, muntik mo nang mawala ng trabaho dahil sa'yo. At may mukha ka pang sabihin para sa akin. Siyempre para sa'yo. Sa murang edad mo, ikaw ang pinasok ni Bo Tingxiao sa kumpanya. Alam ko ang dahilan. Lalaki ang nakakaintindi sa kapwa lalaki. Hindi siya mabuting tao. Ako lang. Ang tunay na nagmamahal sa'yo. Tama na. Ayaw ko nang makipag-usap pa sa'yo. Hello, magandang araw. Gusto kong magreklamo sa pulis. May sadyang nanira dito ng damit na nagkakahalaga ng milyon. Yes, Sheng. Anong ginagawa mo? Tulong. Bilis, dalhin niyo siya sa presinto. Dalhin niyo na. Alis. Yes, Sheng. Naayos ko na ang obra ni Master Xingtuan. At saka, isinama ko rin ang ilan sa mga elemento ng kanyang mga gawa noong hindi pa siya sikat. Mga gawa noong hindi pa siya sikat. Ipaliwanag mo. Ang mga gawa ni Master Xingtuan ay pangunahing nakatuon sa high fashion at elegance. Pero noong nasa ibang bansa ako, alam ko na si Master Xingtuan ay matagal nang gustong magkaroon ng fashion show na pumapaksa sa nostalgia. Pero, hindi niya ito nagawa, kaya naisip ko, sa puso niya, tiyak na mayroong pagkahumaling sa nakaraan, kaya isinama ko ang mga ito at hinaluan ang kanyang disenyo ng tradisyonal at retro na mga elemento bilang pandekorasyon. Mabuti. Kung may kailangan ka, tutulungan ka ni Secretary Huang. CJ, salamat, Sir Bo. Natanggap na namin ang iyong disenyo. Sana sa susunod ay madali tayong makapag-usap at makipagtulungan. Sir Bo, ipinaabot ko na ang disenyo kay Master Xingtuan. Ang feedback niya sa akin ay napaka-satisfied niya. Congratulations. Ako ang taya mamayang gabi. Ang ganda naman. Kung ganun, sisiguraduhin kong magastos ka. Tingxiao. Hindi mo ba sinabing, trabaho lang ang relasyon ninyo ng babaeng ito?
Bakit ka sumama sa kanya sa restaurant? Huwag kang magwala sa kalye. Trabaho lang talaga ang meron kami. Trabaho sa restaurant sa gabi. Akala mo bata nga ako? Enmoxon, pasensya na. Ang nangyari ngayon ay talagang nakakapagduda. Pero sa totoo lang, si Bossbo at ako, wala talagang nangyari. Bossbo, salamat sa kabutihan ng loob mo. Sa ibang araw na lang tayo magkita. Sasabihin ko sa'yo, ang babaeng gusto ko, hindi ko kailangang nakawin, at huwag kang magwala sa akin, baka hindi mo kayang panindigan ang mga kahihinatnan. Sige, para sa isang babae, sinigawan mo ako. Son Kili, ang bawat salita at kilos mo, ay hindi na naayon, sa pagkakakilanlan bilang nobya ng pamilya Bo. Ipapaalam ko kay Lolo, ang kasunduan ng ating dalawang pamilya, ay tapos na. Boting Xiao. Para sa isang babaeng manloloko, kanselahin mo ang kasunduan natin. Huwag mong sasabihin ang ganyan kay Ye Shengsheng. Ye Shengsheng. Hindi kita palalampasin. Hello, Bossbo. Ye Shengsheng, ang bagay na iniimbestigahan mo, may lead na ako. Talaga? Bossbo, maraming salamat talaga. Wala pa talaga akong nahahanap na impormasyon kung nasaan ang nanay mo, pero nakahanap ako ng isang caregiver. Na malapit ang relasyon sa nanay mo. Baka may kailangan kang impormasyon mula sa kanya. Mamaya, ipapadala ko sa'yo sa cellphone ang address niya. CJ, salamat, Bossbo. Giant and Road, Suburban Hospital. Ano ang koneksyon nito sa pagkawala ng nanay ko? Kailangan kong puntahan ito. Magandang araw po. Kilala niyo po ba ang taong ito? Hindi. Pwede po ba ninyo akong tulungan? Wala akong oras ngayon. Magtanong ka na lang sa iba. Magandang araw po. Kilala niyo po ba ang taong ito? Siya. Nagtrabaho siya sa ospital namin bilang caregiver ng maraming taon. Pero pagkatapos, parang may nangyari sa pamilya niya at hindi na siya bumalik. Alam niyo po ba kung ano ang nangyari sa pamilya niya? Ito, hindi ko talaga alam. Pero may pasyenteng close sa kanya na tumawag sa kanya. Sabi niya, lumipat na siya at hindi na raw siya magtatrabaho bilang caregiver. Kung saan siya lumipat, hindi niya sinabi. Lanan. Pero parang sa South City daw. Pasensya na po, naabala ko ang oras niyo. Ayos lang. South City. Director Ye. Salamat. Ye Shengsheng. Ikaw, babaeng malandi at nagbuntis ng hindi kasal. Gusto mo ba talagang mangakit ng may asawa? Talagang hindi ko alam kung anong pampagana ang ibinigay ni Duan Kaihua sa mabuting kapatid kong ito. Para siya ay malito ng ganito, ano kaya ang iisipin niya? Kung malaman niyang si Duan Kaihua ay paulit-ulit na nagbalik sa akin para makipag-ayos, ano kaya ang iisipin niya? Ye Shengsheng, ang galing mong magbaligtad ng sitwasyon. Kung hindi dahil kay Kaihua na nagbayad ng malaking halaga para makalabas sa presinto, hindi ko malalaman na ikaw ang nagpasok sa kanya doon. Hindi ko inakalang patuloy kang masama ang hangarin. Nang hindi ka nagtagumpay sa pag-akit sa kanya, ginawan mo siya ng masama. Ako ang umakit sa kanya? Akala ko ba, sa pagdaan ng mga taon, Ay magiging matalino ka na, pero hanggang ngayon tanga ka pa rin. Bahala na, bahala ka sa iniisip mo. Mas mabuti pang magkadikit kayong dalawa ng magpakailanman. At huwag nang manggulo pa ng ibang tao. ikaw, ako. Halika tingnan ninyong lahat, tingnan ninyo ang inyong design director. Nagkakaroon ng dalawang relasyon, nakiusap sa asawa ko, para magkita. Walang hiya. Alam ko na, hindi ka mabuting tao. Tingnan ninyong mabuti kung sino talaga, ang taong ito na si Ye Shengsheng, Ye Shenshen. Mas mabuti pang umuwi ka at tanungin mo nang mabuti ang asawa mo bago ka mag-isip kung dapat ka bang magwala dito. Huwag kang magsinungaling, ipinakita na sa akin ni Kaihua ang mga mensahe ninyo. Malinaw na ikaw ang unang umakit sa kanya. At ngayon, may mukha ka pang magbaligtad ng sitwasyon dito. Sheng, mahal na mahal kita talaga. Maniwala ka sa akin. Anong nangyayari? Imposible. Ito ay gawa-gawa mo lang. Hindi gagawa ng ganito si Kaihua. Jibo, hahayaan mo lang ba na ang empleyado mo ay magsalita ng kung ano-ano? Ito, Ay makakasira sa reputasyon ng Bow Group. Ye,
Ang mga bagay sa aming kumpanya ay hindi na kailangang pakialaman ni Ye. Kung muling papasok ng walang paalam at makakagambala sa normal na operasyon ng aming kumpanya, ipapahanap ko sa aking mga abogado ng legal na paraan. Ano pang hinihintay niyo? Ilabas niyo siya. Opo, Binibini Ye, halina po. Ngayon, ang paggulo ni Hizenzen ay dahil Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin tungkol dito. Ang iyong personal na buhay ay walang kinalaman sa akin. Inupahan kita para magtrabaho. Sa oras ng trabaho, gawin mo lang ang iyong mga tungkulin. Huwag kang magdala ng mga kaguluhan. Ayaw kong ang mga ganitong kaguluhan ay muling mangyari sa loob ng aking kumpanya. Esan, hindi na maulit. Itong si Duan Kaihua, ang daming kalokohan sa isip. Kung magpapatuloy ito, paano makakapagtrabaho ng maayos si Ye Shengsheng? Kailangan kong mag-isip ng paraan para hindi na siya makagulo pa. Imbestigahan mo, ang taong ito na si Duan Kaihua. Siguraduhin hindi na siya makakapasok sa ating kumpanya para hindi makaabala sa trabaho ni Ye Shengsheng. Si Ye. Sandali lang. Anong ginagawa mo rito? Bozong, pribadong oras ko ito. Pati ba naman pribadong oras? Ng empleyado, pinakikialaman mo. May inaasikaso akong proyekto dito. Malapit na matapos. Kung hindi ka naman nagmamadali, pwede kitang ihatid pauwi. Huwag kang mag-akala. Natatakot lang ako, baka may gawin kang problema. Naaabot sa kumpanya. Ang presidente ng Bo Group. Ganito lang karupo, ang dahilan mo. Salamat sa kabutihan mo, Bozong. Pero, sa ganitong bagay, huwag na kayong mag-abala, Bozong. Ang partner mo ay talagang masaya, gusto sa coffee shop. Pag-usapan ang malaking proyekto. Ye Shengsheng. Sige, Bozong, mag-usap kayo. Aalis na muna ako. O nga pala, Bozong. May urgent akong aasikasuhin. Gusto kong mag-leave ng 2 araw. Kamakailan lang sa kumpanya, maraming proyekto ang sabay-sabay. Gaano ka busy ang trabaho? Alam mo naman, sa ganitong panahon, gusto mong mag-leave. Sisiguraduhin kong hindi maapektuhan ang trabaho. Ano ba talaga ang problema mo? Personal na bagay. Kung wala kang maibigay na dahilan, may dahilan ako para maghinalang nagsisinungaling ka. Hindi maaprubahan ang leave. Bumalik ka na sa trabaho. Boting Xiao. Bumalik ka. Bakit siya nagmamadaling umalis? Baka naman si Duan Kaihua na naman ang nagkakagulo. Bakit ka nandito? Sheng, ang tagal nating hindi nagkita. Anak, hindi ka ba namimiss sa akin? Ang munting Ye Sheng na iyan, ay nag-aalay ng kanyang katawan, para sa gastos sa paggamot mo. Kung ayaw mong ibigay, di mamatay ka na lang. Ang kapal ng mukha ng babaeng ito. Pinatay ang tatay ko, tapos naglakas loob pang makipagkita sa akin. Titingnan ko lang kung paano ka magpe-perform. Naman, syempre nami-miss kita. Araw-araw kitang nami-miss, ma. Sheng, alam ng nanay mo. Nagalit ka pa rin dahil noon, hinugot ko ang oxygen tube ni Papa, pero nalulungkot din ang nanay mo. Hindi ko kayang tiisin, na magdusa ang tatay mo. Tigilan mo na. Sige, hindi na. Ang dahilan ng pagpunta ko dito, ay para umuwi ka na. Ikaw na lang. At si Shen ang natitirang anak ko. Hindi ko kayang tiisin, na maghirap ka sa labas. Umuwi ka na. Hayaan mong alagaan ka ng nanay mo. Ayos lang. Nagiging maayos naman ang buhay ko sa labas mag-isa. At saka, kamakailan lang ako at si Izenzen ay nagkaroon ng hindi magandang samaan ng loob kay Duan Kaihua. Baka hindi ako makabalik. Sheng, magkapatid kayo. Ano bang hindi kayo mapagbibigyan? Kung hindi ka komportable, pwedeng dahan-dahan lang tayo. Bukas, umuwi ka muna. Kumain tayo ng salo-salo. Tatay, para sa iyo, tiisin ko na lang muli ang maliit na kaibigan na ito. At saka, marami sa mga gamit mo at ni nanay ay nasa bahay ng mga Ye. Kailangan kong mag-isip ng paraan para makapunta roon. Baka may makita akong mga bakas. CJ, pagbibigyan ko ang alok mo. Ayos. Nandito na si Sheng. Tuloy ka. Naghanda na ako ng pagkain. Hintay lang kita para kumain. Yes, Sheng.
May mukha ka pang pumunta rito. Shen, nagsasabi ka na naman ng kung ano-ano. Sheng ha, huwag kang magalit. Medyo nainis lang si Shen kanina. Mamaya, kakausapin ko siya. Itong maliit na kaibigan na ito, kapag nakuha ko na ang source code, tiyak na ipapadala kita para samahan ang yumaong tatay mo. Ang yabang mo naman. Hindi lang hinatid sundo ka pa mismo ni nanay. Ang tagal mo pang dumating. Pinaghintay mo kaming lahat ng nagugutom. Kung ayaw sa akin ng kapatid ko, mas mabuti pang umalis na ako. Baka, masira pa ang gana nating lahat sa pagkain. Hindi pwedeng ganoon. Pagod na pagod ka na sa trabaho. Tuloy ka na. Bata pa kasi ang kapatid mo. Kakausapin ko siya. Shen, paano ka nakikipag-usap sa ate mo? Sheng, kumain ka ng marami. Sheng ha, kapag nakikita kita, naaalala ko, noong ipinanganak kita, napakaliit mo noon, kung hindi tinuruan ako ng nurse. Hindi ko sana kayang hawakan ka. Ganoon ba? Ang hirap pala ng pinagdaanan mo. Nga pala, may narinig akong chismis kamakailan. Sabi nila, anak ako sa labas ng tatay ko. Totoo ba ito o hindi? Sheng ha, ang mga ganyang salita, paano ka naniniwala? Anak ka ng nanay mo, bahagi ka ng katawan ng nanay mo. Pero, lagi mo namang pinapaboran ang kapatid ko. Iyon ay, dahil ang kapatid mo, ay mahina ang pangangatawan mula pagkabata, kaya hindi ko napansin ang pangangailangan mo. Paumanhin, nanay, hindi ko napansin, na, ganito pala ang pakiramdam mo. Huwag ka nang humingi ng paumanhin. Nasasanay na ako sa buhay na walang ina. Mula ngayon, ikaw na ang mag-alaga sa iyong si Zenzen at mamuhay kayong dalawa. Magaling talaga siyang umarte. Mukhang, hindi ko na siya mapapasabi. Pupunta muna ako sa itaas dahil doon ako dati nakatira. Kain na muna kayo. Mukhang itong diary na ito ay galing sa aking tunay na ina mula pa noong siya'y nagdadalang tao. Sumama sa akin sila Oye para magpa-prenatal check-up ngayon. Sabi ng doktor, napakaganda ng kalagayan ng aming magiging anak. 1 taon na ngayon si Sheng. Nang dalhin ko siya para magpa-picture, may nakita akong batang lalaki na nawawala. Sabi niya, si Buting Xiao ang pangalan niya. Napakabait. Nang isauli ko siya, nagkausap kami ng kanyang ina ng maayos. Napagkasunduan pa namin na maglalabas kami bukas. Ito na ang huling entry sa diary ni Inay. Kung buhay pa sana si Inay, siguradong natapos niya ito. Baka naman. Ang pagkawala ni Inay ay may kinalaman kay Buting Xiao. Ano yang hawak mo? Bigay mo sa akin. Wala lang. Kanina lang, pumunta ako sa silid-aralan ni Papa. At kumuha ng librong binasa ko noong bata pa ako. Ganoon ba? Ang mga librong binasa mo, nasa atap ko na lahat yon. Pakita mo nga sa akin. Alin ba yung kinuha mo? Kung ayaw naman ako ng pamilyang ito, aalis na ako. Sheng. Hayaan mo akong ihatid ka, hindi ako mapapanatag. Kung mag-isa ka lang. Tigilan mo yan. Kapag kasama ka, doon pa ako lalong mapapahama. Sheng. Tama na. Huwag mo akong pilitin na magmura. Sheng, tumigil ka nga. Sinisiguro ko, hindi kita sasaktan. Hayaan mo na akong ihatid ka. Halika na. Huwag mo akong hawakan. Aray. Bitawan mo ako. Anong ikinahihiya mo? Nagkaanak ka na. Nagpapanggap ka pang dalagita. Bitawan mo ko. Aray. Bitawan mo siya. Array. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo?
Tulungan mo ako. Anong karapatan mong manakit? Dahil isa siyang maliit na cute. Samahan mo ako. Huwag kang mag-alala, nandito ako, ligtas ka. Tinawagan ko na ang pulis. Kayong lahat, hindi ko kayo palalampasin. Huwag, Presidente Bo. Usapang pamilya lang ito. Dito na lang natin ayusin sa bahay. Anong ginawa ninyo kay Sheng Sheng? Bakit hindi ka pa? Mag-sorry ka kay Sheng Sheng. Bozong, pasensya na. Naligaw lang ako ng landas. Hindi na ako uulit, pangako. Ang mga salitang yan, sa pulis mo na lang sabihin, umalis na tayo. Yung nangyari ngayon, salamat. Hindi na kailangan. Dumadaan lang ako. HMM. Kung ganoon, umuwi ka na. Ingat ka. Hindi mo ba kayang magpaliwanag? Bakit kasama mo na naman si Duan Kaihua? Nakikipag-ugnayan ka na naman sa kanya? Ikaw, lalaking magpapakasal na. Pinakikialaman mo pa ang buhay ko? Bozong, personal na usapin ko to. Personal na usapin mo. Ang personal mong usapin, paulit-ulit na, naaabot na sa kumpanya. Gusto ko lang itanong ngayon, sa pagkakataong ito, maaapektuhan ba ang interes ng kumpanya? Bozong, nangako na ako sa inyo noon. Hindi na ako magiging dahilan para maapektuhan ang kumpanya. CJ, ikaw ang tama. Ako ang nakikialam sa hindi ko dapat pakialaman. Yung sinabi kong imbestigahan mo tungkol kay Duan Kaihua, ano na ang nangyari? Kanina, ginawan niya ng masama. Si Sheng Sheng, ikaw na ang bahala sa pulis. Ayokong makalaya pa, ang taong yan. Sige, Bozong. Tanong ko lang po, kailan po siya naging ganito? Ilang taon na siyang nasa ospital namin. May nagbabayad ng gastusin niya sa gamot pero wala pang bumibisita sa kanya. Kahit mga kamag-anak niya, hindi rin dumating. Alaynan. Kawawa naman siya. Oo nga pala. Paulit-ulit niyang binabanggit tungkol sa isang jade pendant pero wala siyang dalang jade pendant nang dumating siya. Jade pendant. 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 Kailan ka babalik? May mahalagang dinner party sa Makalawa. May oras ka ba para dumalo? Hindi pwede. Nakalimutan mo na ba ang nangyari noon? Hindi na mauulit ang mga pangyayaring yon. Ayokong muling matawag na, kabit ng ibang tao. Ako at si Son Kili. Pinawalang bisa na ang aming kasunduan. Wala itong kinalaman sa'yo. Labanan lang ng aming dalawang pamilya. Ang lahat ng ito. At saka, may ilang mahalagang bagay sa dinner party na ito. Kailangan mong pumunta. Sige na nga, susundin ko na lang ang gusto mo. Nurse, kunin mo ang perang ito, pambayad sa gamot niya. Direktor Ye, pinapatawag ka ni Boss Bo. Naaalala ko, nangako ka dati, na hindi mo hahayaan ang personal mong buhay na makaapekto sa kumpanya. Kamakailan lang, may problema ba? Narinig ko, araw-araw kang may natatanggap na bulaklak nitong mga nakaraang araw, at isang linggo na itong nagpapatuloy. Araw-araw may bokwet ng bulaklak na dumarating sa opisina. May epekto ba ito sa negosyo ng kumpanya? Hindi mo ba alam na sa kumpanya natin ngayon, ang karamihan sa mga kabataan ay mga single, ang pagiging hayagan ng relasyon mo ay makakaapekto sa sigla ng mga empleyado ng kumpanya. Ang ibig mong sabihin ay, hindi na ako pwedeng magkaroon ng relasyon. So, talagang may relasyon ka na? Wala. Bakit araw-araw may nagpapadala ng bulaklak? Paano ko malalaman? Sino ba yung walang magawa araw-araw? Dahil lang ba, sa araw-araw akong may natatanggap na bulaklak, espesyal mo akong pinaalis para rito. Nag-aalala lang ako sa empleyado ko. Hay, at kahit nasa hinaharap, magkaroon ka ng relasyon, huwag kang ganoon kahayagan. Ako na ang bahala sa usapin ng mga bulaklak. Sa katapusan ng linggong ito, itabi mo ang iyong oras. May trabaho pa ba sa katapusan ng linggo? Hindi. Yung sinabi ko sa iyo dati, ang handaan ng lolo ko, sa katapusan ng linggong ito, ay kanyang ika-negatibo 80 karawan. Isama mo ang mga bata.
Wag na lang siguro, isang beses o dalawa lang. Ako nakapagkita sa lolo mo, at hindi naman maganda ang nangyari. Espesyal na araw ito. Wag nang dahil sa akin, ay maapektuhan pa ang lolo mo. Naniniwala ka pala sa mga pamahiin. Ibinili ko kayo ng isang jade na kruli, naway magkaroon kayo ng mahabang buhay, at lahat ng naisin ay magkatotoo. Tingnan mo. Mabait na bata. Bakit? Hindi mo dinala ang dalawang batang iyon? Matagal na kitang hindi nakikita, at na-miss ko sila. Napakalikot ng dalawang iyon. Natatakot akong magdala sa kanila at makagulo. Natatakot ako na makagulo sa handaan ninyo. Hindi maganda yon. Ang dalawang batang iyon ay napakabait. Ikaw naman, masyado kang maingat. Sa susunod, siguraduhin maglaan ka ng oras para dalhin sila rito, para makita ko. Sige po, Lolo Bo. Ang ganda-ganda mo ngayon, mas maganda ka pa kaysa sa mga bulaklak na ipinadala ko sa'yo. Lolo, paumanhin po. Huli na po ako. Natakot akong magbigay ng ordinaryong regalo. Baka mapahiya si Ting Xiao. Kaya ipinagawa ko ito ng espesyal. Kanina, nang paparito ako, naipit ako sa trapiko. Kaya nahuli ako. Huwag po sana kayong magalit sa akin, Lolo. Mabuti, basta't dumating ka na. Salamat po, Lolo. Alam kong ikaw ang pinakamabait sa akin. Diyos ko. Diyos ko, pagbigyan mo akong magkaroon ng apo sa tuhod ng maaga. Diyos ko, Pagbigyan mo akong magkaroon ng apo sa tuhod ng maaga. Diyos ko. Ginoong Bo, alam niyo po ba si MS? At ang mga chismis online tungkol sa kanya, handa pa rin po ba kayong tanggapin siya bilang manugang? Yung mga tao sa internet, wala namang ginagawa kundi magkalat ng kung ano-anong chismis. Sabihin mo, mas magaling ba ang mata nila kaysa sa isang matandang tulad ko? Siye, napakagandang manugang, tatanggihan ko pa ba? Para akong tanga kung ganun. Ano bang ginagawa mo? Nakapasok na ang mga reporter sa bahay. Sige na, Lolo. Yung mga reporter, ako na ang bahala. Tama na. Kung aasa pa ako sa'yo, huli na ang lahat. Pero, kung ngayong araw na ito, madala mo si Ye, kasama ang dalawang apo ko, para maghapunan dito, HMM. Baka mapatawad kita. CJ, Hihihi. HMP. Bilis, kunan mo. ahem. Ngayon, nakita ko yung post sa official account. Salamat ha. Sangalan ako ngayon, ang boyfriend mo, ang bagay na yon. Trabaho ko naman yon. Bilang boyfriend mo sangalan, may hihilingin sana akong pabor. Payag ka ba? Ako, Ano? ano? Yung bahay ni Lolo, sinugod ng mga reporter kanina. Pasensya na, dahil sa issue ko, naapektuhan pati lolo mo. Sa ibang araw, pupuntahan ko siya para humingi ng paumanhin. Ngayon na lang, ha? Sinabi ni Lolo sa mga reporter, na dadalhin kita sa bahay para maghapunan. Malamang ang mga reporter, nakatambay lang sa labas, kailangan nating magpakita. Ah, Maghapon kayong nagtatrabaho. Mamaya pag-uwi ng dalawang bata, pagod na sa paglalaro, ako na ang magpapatulog sa kanila. Lolo, wag na po kayong mag-abala. Pag uwi ng dalawang bata, uuwi na kami. Ay, anak, bakit ang layo ng loob mo? Anong abala? Yung kwarto, handa na para sa'yo. Dito na kayo matulog, Lolo. Hindi na po, Lolo.
Lolo, Lolo. Oh, Lolo, Lolo. Oh, sige na, pasok na kayo. Ngayon, ano na ang gagawin natin? Ikaw, may susi ka ba? sinusirado mula sa labas ni Lolo. Hindi mabubuksan mula sa loob. Paano na ako matutulog? Ako na ang matutulog sa sofa, ikaw sa kama. Hindi pwedeng ganoon. Bahay mo ito. Ako na lang ang sa sofa. Ikaw na ang sa kama. Lalaki ako. Paano ko hahayaang ikaw ang sa sofa? Isang gabi lang naman. Okay lang. Lolo, buksan mo naman ang pinto. Ano ba nang ginagawa mo? Oh, Inumin mo na agad ang sabaw. Ipinapaluto ko ito, para sa'yo. Hindi. kakakain lang. Ano nang sabaw-sabaw? Tigilan mo ang kakulaitan. Kapag sinabi kong inumin mo, inumin mo. Lolo. Ay, Lolo. Itong matanda. dati, may pagkakataon pang makaalis. Ngayon, hindi na naman makakalabas. Mamaya. Kailangan mo pa ring matulog sa sofa. Itong si Lolo. Yung dinala niya kanina. Ano ba talaga yon? Ang init. Ano nang nangyari sa'yo? Siguro dahil mainit ang panahon ngayon. Maliligo muna ako. Oh. Mainit. Ngayong araw. 11 grado lang. Maliligo lang naman siya, ng normal. Bakit ako nahihiya? Sige na, sige. Magpapanggap na lang akong tulog. Para kapag lumabas siya, hindi ko siya makita ng walang damit. Nakakakahiya naman yon. Sheng Sheng. Tulog ka na ba? Sheng Sheng. Good night. Diyos ko, ano nang ginagawa niya? Bakit niya ako niyayakap? Hindi ba't napagkasunduan na siya ang sa sofa? Hindi. Kailangan ko siyang itulak. Pero, nagpapanggap akong tulog. Saklolo, ano na ang gagawin ko ngayon? Itong jade pendant na ito, parang kamukhang kamukha nung nawala ko. Pwede bang tingnan ko ngayon? Huwag nang tingnan. Kung gusto mo ng jade pendant, bigyan kita ng isa mamaya, yung magandang klase. Sheng Sheng. Sa totoo lang, may isang bagay. Breaking news. Kamakailan. Inihayag ng pamilya Sun sa Husiti ang pagkalugi. Pumasok na ito sa proseso ng paglikidasyon. At ang anak na babae ng pamilyang Sun na si Sun Kili Ay inanunsyong magsisimula. ng live stream upang ikwento ang dahilan ng pagkalugi ng kanilang pamilya. Kumusta kayo? Ako si Sun Kili. Dapat kilala ninyo ako, di ba? Oo. Ngayon lang inanunsyo ng pamilya namin ang pagkalugi. Lahat ng ito ay dahil kay Ye Sheng Sheng. Hindi maayos ang pamamahala ng Sun Group. Alam naman ng lahat yan. Paano mo masisisi yan kay Ye Sheng Sheng? Kasabwat ka ni Ye Sheng Sheng. Wala kang alam. Bakit mo iniisip na walang kinalaman siya? Kung hindi dahil kay Ye Sheng Sheng. Paano posibleng saktan ni Bo Ting Xiao ang Sun Group? Dati, sobrang mahal namin ang isa't isa. Si Ye Sheng Sheng ang nag-impluwensya kay Boss Bo, di ba? Hindi ko inaasahan na si Boss Bo, na napakabata at matagumpay, ay magagalit din dahil sa isang babae. Si Bo Ting Xiao ay na-brainwash lang ng maliit na kaibig-ibig na si Ye Sheng Sheng. Hindi niya talaga nakikita ang tunay niyang mukha. Si Ye Sheng Sheng, alam niyang lalaki ko yun.
pero niligawan pa rin niya ang babaeng ito. Pwede ko ba kayong hilingin ng isang pabor? Ang maliit na kaibig-ibig na si Ye Shengsheng. Huwag niyo siyang pabayaan ng maginhawa. Itong si Sankili. Parang ipis na hindi mamatay-matay. Ang hatol kay Duan Kaihua, lumabas na ba? Hindi pa. Pero malapit na siguro, ginagawa na ng paraan ng kumpanya. Si Duan Kaihua sa pagkakataong ito, malamang hindi na makakalabas. Sige. Tutulungan kitang maghanap ng iyong tunay na ina. Walang silbi. Ang tagal ko na siyang hinahanap, pero hindi ko siya mahanap. Sa wakas may nakuha akong konting bakas. Pero nawala ko pa ang jade pendant. Anong jade pendant? Nahanap ko. Ang caregiver ng nanay ko noong nanganak siya. Pero siraulo na siya. Paulit-ulit lang niyang binabanggit ang jade pendant. Yung jade pendant na ibinigay sa akin ng nanay ko noong ipinanganak ako. Maniwala ka sa akin. Jade pendant na naman. Paano nangyaring ganoon ang pagkakataon? Baka si Shengsheng ay may kinalaman sa babaeng yon noon? Baka sila ay isang tao. Kaya pala noong unang beses ko siyang makita, parang pamilyar siya sa akin. Imbestigahan mo ulit para sa akin ang jade pendant na yon. Imbestigahan mo kung ano ang koneksyon nito kay Ye Shengsheng. Sige, Boss Bo. Boss Bo. Ang Jade Pendant talagang binili ng pamilyang Ye. Ayon sa balita, noon ay para ibigay sa bagong silang na sanggol. Batay sa timeline, ang may-ari ng Jade Pendant ay malamang si Director Ye. May nahanap ka pa bang ibang tiyak na impormasyon? Wala pa sa ngayon. Pakisuyo, ipad na test mo. Ako sa mga bata, si Dabao at Xiaobao. Tandaan mo, huwag mong sasabihin kaninuman. Sige. Ilang araw na ang nakalipas. Ang resulta ng NA test, hindi pa ba lumalabas? Medyo matagal talaga ang test na ito. Huwag po kayong mag-alala. Susundan ko po ulit mamaya. Ginoong Bo, lumabas na ang resulta. Ang dalawang anak ni Ye Shengsheng. Kadugo ninyo. Ano ang sinasabi mo? Ang dalawang anak ni Binibining Ye, 99.99% ang match sa inyo. Ang ganda. Ihanda ang kotse. Pupunta tayo sa bahay ni Ye Shengsheng. Opo. Anong ginagawa mo rito? Yung babae 4 na taon na ang nakalipas. Ikaw ba yun? Ano bang sinasabi mo? Nasa ibang bansa ako noon. Nagkita ba tayo doon? Tingnan mo ang mga mata ko at sabihin mo. Talaga bang hindi mo ako nakilala noon? Hindi ko dapat siya mapansin. Kung hindi, tiyak na, aagawin niya ang mga bata. Noon, talagang hindi tayo nagkita. Mukhang ayaw pa rin niyang makilala ako ng mga bata. Pasensya na. Naging masyado akong excited. Kumusta ka nitong mga nakaraang araw? Gumagaling ka na ba? Okay lang ako. Kumain at natulog ng maayos ako. Mas gumagaling na ang pakiramdam ko. Huwag kang mag-alala. Mabuti naman. May mga asikasuhin pa ako sa kumpanya. Uuna na ako. Maganda ang takbo ng proyekto nitong nakaraan. Ipagpatuloy mo lang. Salamat, Ginoong Bo. Na pala. Hindi ba't sinabi mo na nawala mo ang isang jade pendant?
Ito yung jade pendant na suot ko, nang mahigit 20 taon. Yamang nahanap na, tanggapin mo na. Saan ka pupunta? Yamang nahanap na ang pendant, kailangan kong magtanong sa caregiver. Tingnan ko kung may naaalala pa siya. Tinanong ko na para sa'yo. Tinanong mo na, Ang iyong ina ay magkambal pala. Nawala lang sila sa isa't isa noong bata pa, kaya yung nasa pamilya niya ngayon, malamang ang tunay mong tiyahin. magkambal. Magkambal. Halos magkamukha silang dalawa. Kaya, ang dahilan kung bakit mo ako pinatawag ngayon, ay para lang sabihin sa akin ito. Paano kung ang sagot ko? Matagal na panahon na ang nakalipas. Ang nararamdaman ko. Hindi mo pa rin ba nauunawaan? May urgent ba na trabaho? Napapansin kong hindi maganda ang pakiramdam mo nitong nakaraan. Sa lumang bahay, nagpagawa ako ng mga masustansyang pagkain. Isasama kita, yung kinadabaw at siyaw-baw. Pinapunta ko na sila doon. Ito, Ang abala naman nito. ang mga bagay na may kinalaman sa'yo. Hindi abala. Rosas tea ito, uminom ka. Nakaka-relax ito. Salamat. Yung mga nangyari noon, hindi ka pa lubusang gumagaling, tapos ang dami pang sumunod na problema. Yung sa kumpanya, pwede ka munang hindi pumasok. Tungkol sa trabaho, pinag-isipan ko na. Nitong mga nakaraang araw, wala talaga akong lakas para magtrabaho. Yung resignation letter, naipasa ko na sa UC. Para hindi na makaabala sa operasyon ng kumpanya. Huwag mong problemahin ang mga yan. Hindi mo kailangang mag-resign. Ako na ang bahala sa mga bagay sa kumpanya. Hindi tama yon. Yiseng-seng. Hanggang kailan mo pa ba ako paghihintayin? Nitong mga araw, nagdududa ako. Alam kong ikaw yung babae noong 3 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ng mga araw na ito, nahulog na ako sa'yo. Wala akong pakialam kung may anak ka sa iba. Kaya kong protektahan kayong dalawa. Subukan mong magtiwala sa akin. Hindi mo kailangang magbigay ng sagot ngayon. Matagal na kitang gusto. Marami pa tayong oras. Pwede tayong maghintay. Bakit bigla na lang umalis si Ye Shengsheng? Director Ye, nandito siya ngayon para mag-process ng resignation. Kailan ko ba pinayagan siyang mag-resign? Presidente Bo, yung resignation process ay hindi nangangailangan ng approval. CJ, naiintindihan ko na. Sige po, Presidente Bo. Naaalala mo na ba ang lahat? MMHMM. Bakit siya nandito? Anong ginagawa niya rito? Sheng, anong kalokohan yan? May meeting kami. Pumunta ka muna sa opisina ni Mama. Kung may sasabihin ka, pag-uusapan natin pagkatapos ng meeting. Alam kong shareholders meeting ito. Hindi ba't shareholder din ako ng e-group? Sheng, anak. Nasa ibang bansa ka noon. Yung shares mo, ako ang nagmamanage para sa'yo. Ang mga bagay sa loob ng grupo. Hindi mo naman alam. Ikaw ngayon ay executive pa rin ng Bo Group. Hindi ka dapat sumali sa shareholders meeting. Huwag kang mag-alala dyan. Kanina lang, nagpasa na ako ng resignation sa Bo Group. Sakto, ngayon. Matutulungan ko ng maayos ang e-group na bumangon muli. Sige, kung ganyan ang pagmamalasakit mo. Sige, sumali ka na sa meeting. Ito ang unang hakbang. Ang bawat susunod na hakbang, magdudulot sa inyo ng pagsisisi sa mga ginawa ninyo. Gagantihan ko kayong mag-ina.
Magbabayad kayong mag-ina. Sheng, anak, yung source code ng tatay mo noong buhay pa siya, nasa iyo ba? Wala. Ayon sa sinabi ng tatay ko, ang source code na ito, ikaw at siya ang nagsulat, di ba? Ano? Anong alam ko sa source code? Nakasama ko lang siya ng ilang beses noon. Nang maipasa sa akin ang kumpanya, saka ko lang nalaman na napakahalaga pala ng source code. Pero wala rin akong naiwan na kopya. Ah, ganun pala. Sayang naman, pupunta muna ako para mas maging pamilyar sa kumpanya. Sige. Maria, bakit mo pinabalik sa Ye-group siya, at inagawan pa niya ako ng posisyon? Shen, kapatid mo sa dugo si Sheng. Dapat magkasundo kayo. Nasa kanya ang source code, na iniwan ng tatay mo. Mas karapat dapat siya sa posisyong yun kaysa sayo. Bless you. Wala na rin si Mama. Wala na rin si Papa. Gaganti ako para kina Mama at Papa. Pero sino ang pumatay kay Mama? Sino kaya? Si Chen Bei ba? O yung lalaking kausap niya sa telepono? Oy, Sheng, aalis ka. Saan ka pupunta? Pagkatapos ko ng trabaho, saka na lang. Meng, pwede bang pakisuyo? Kunin mo muna sa'yo si Dabao at Xiao Bao sa susunod na 2 araw. Huwag muna silang papasok sa kindergarten. May mga natuklasan kasi ako rito. Natatakot ako na baka may mangyari sa mga bata. Anong nangyari? Grabe naman. Hindi kaya. May namatay. Kagagaling ko lang malaman. Si Mama ko. Wala na. Ay, mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala sa mga bata. Aalagaan ko silang mabuti. Kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako. CJ. Ang Ye-group, may anumang kakaiba ngayon? Wala, pero yung 2 anak ni MS, parang nag-leave ng matagal sa kindergarten. Sinundo na sila ng kaibigan ni MS, Alam mo ba kung bakit sila nag-leave? Sabi lang personal leave, ang tiyak na dahilan, hindi sinabi. Bigyan mo ng pansin si Ye Sheng. Huwag mong hahayaang may mangyari sa kanya. Sige. Boss Bo, may isa pa akong bagay, natuklasan ng mga tauhan natin, na matapos kanselahin ng Son family ang kasunduan. Paulit-ulit silang binisita ng mga nagpapautang at kaaway. Tumakas na sa bansa si Son Kili, at nakipag-ugnayan na sa lokal na mafia. Bantayan mo siya. Huwag mong hahayaang gumawa ng gulo. Sige. Anong kailangan mo sa akin? Ikaw ba ang nagtago kay Kaiwa? Saan mo siya itinago? Anong kinalaman ko sa pagkawala niya? Ikaw talaga, wala siyang kwenta, wala siyang kakayahang, biglang mawala ng ganoon. Mula nang bumalik ka sa Yeshi, nagbago na ang pakikitungo niya sa akin. Kung hindi siya mawawala ng walang dahilan.
Yi Zhenzen, minsan talaga hindi ko maintindihan. Kaya mong pamunuan ang pamilya ng Yishai, ang malaking korporasyong ito. Pero bakit hindi mo makita ang tunay na ugali ng isang lalaki? Ang nangyari sa akin, hindi ba sapat para buksan ang iyong mata? Magkaiba tayo. Wala siyang nakukuha sa iyo. Pero sa akin, mabibigyan ko siya ng lahat ng gusto niya. Ako ang taong pinakamahal niya. CJ, kung ganoon, magpakatanga ka na lang. Wala akong kinalaman dito. Huwag mo na akong gambalain sa hinaharap. Mommy, habang inaayos ko ang mga gamit ni Lolo, nakakita ako ng isang sulat. Siguro iniwan ito ni Lolo. Ano ang nakasulat sa sulat? Sheng, kung nababasa mo ang mensaheng ito, pumunta ka sa Huangshan Memorial Park sa timog ng lungsod at hanapin ang tagapamahala. Dabao, may iba pa bang nakasulat? Wala na, Mommy. Yan lang ang nakasulat. Ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Lolo? Hindi rin alam ni Mommy. Salamat, Dabao. Makipaglaro ka muna kay Tita Zhang at sa kapatid mo. CJ. Huangshan Memorial Park. Hindi ba yun ang libingan ni Papa? May iniwan ba siya para sa akin doon? Magandang araw po, tagapamahala. Nabasa ko ang mensahe na iniwan ng tatay ko. Sinabihan niya akong hanapin kayo. Nasaan ang jade pendant? Jade? Bakit dalawang jade pendant? Matagal na kitang hinihintay. Ang mga nasa kaong ito ay ipinagkatiwala sa akin ng iyong ama. Kunin mo na. Maraming salamat po, tagapamahala. May isa pa akong mensahe para sa'yo. Ang namatay ay patay na. Huwag mo nang habulin. Salamat sa paalala. Pero kailangan kong maghiganti para sa aking mga magulang. Sheng, kapag nabasa mo ang sulat na ito, wala na siguro ang tatay mo. Pasensya na, anak, dahil sa akin. Naging ganito ang buhay mo. Papa, hindi mo kasalanan. Sheng. Ayaw kang isali ni Papa sa away na ito. Pero alam ni Papa na dahil sa katigasan ng ulo mo, hindi ka titigil sa paghahanap ng katotohanan. Kaya, sinikap ni Papa na mag-iwan ng mas maraming panangga para sa'yo sa USB drive. Nandoon ang backup ng code na ginawa ni Papa. Bukod pa riyan, inilipat na ni Papa sa'yo ang lahat ng shares na nakapangalan sa kanya. Sheng. Ano man ang gawin mo, mangako ka kay Papa, naiingatan mo ang sarili mo. Mahal ka ni Papa. Uwi na tayo. Menmeng, pakisama mo rito sina Dabao at Xiaobao. Anong balak mo? Dabao, Xiaobao, hindi ba't matagal na kayong nagtataka kung sino ang tatay ninyo? Si Tio Bo na ito, ang tatay ninyo. Anong ginagawa mo? Hindi ba't matagal mo nang gustong kilalanin sila? Naman. Pero ayaw ko naman na parang huling habilin ang dating nito. Huwag mo akong pagbintangan. Hindi ba't mahal na mahal sila ni Lolo Bo? Isama mo sila sa bahay para makasama si Lolo Bo. Dabao, Xiaobao, may kailangang asikasuhin si Mommy sa mga susunod na araw. Sa panahong ito, kayo muna ang makikisama kay Lolo at sa daddy ninyo, okay ba? May panganib ba kayo, Mommy? Wala, huwag kang mag-alala. Gusto pa kitang makita habang lumalaki kayo.
Sige, Mami. Kaya kami ni Xiaobao, hindi na kami makakaabala sa'yo. Mami, dali-daliin mo ang pagpunta rito para sunduin kami. President Ye. Ito, ganito na lang ang proyektong ito. Ang pagpupulong ng mga shareholder, hindi basta-basta mapapatawag yan. Dati, baka hindi nga. Pero pagkatapos ng araw na ito, hindi na sigurado. Anong ibig mong sabihin? Ang layunin ng pagpupulong ngayon ay para mag-anunsyo ng isang bagay. Katatanggap ko lang ng kasunduan ng paglilipat ng shares mula sa tatay ko. Ang petsa ng kasunduan ay mas nauna kaysa sa pagkamatay ng tatay ko. Kaya kami ng abogado ko ay naniniwalang ang pamamahagi ng ari-arian. Pagkamatay ng tatay ko ay walang bisa. May tanong ba kayo? Ano ba ang sinasabi mo? Akala mo ba na sa paggawa ng pekeng dokumento, makakapang-api ka na sa pamilya Ye? Alam ko na kapag biglaan kong iniharap ang dokumentong ito, magdududa talaga kayo. Kaya, kinuha ko ang record ng notaryo ng dokumentong ito. Sa palagay mo ba? Peke rin ang record ng notaryo. Ito ba'y pag-target sa akin? Akala mo ba na ang pagod at hirap ko, sa loob ng maraming taon, sa huli ay wala akong makukuha? Dapat pa ring paghiwalayin ang personal at profesional. Ano sa palagay ninyo, mga shareholder? Tama, ito. Sumasang-ayon ako. Magandang pagpipilian ito. Mabuti. Salamat sa suporta ninyong lahat. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Sa biglaang pagpatawag ng pagpupulong ng mga shareholder. Mula nang pumanaw ang aking ama, ang i-group sa mundo ng negosyo ay matagal ng tahimik. Matagal ko nang iniimbestigahan ito. Sa wakas, natuklasan ko ang problema. Hindi ko inakala na sa loob ng G-Group ay mayroon palang malubhang problema na ganito. Bilang ako ang bagong leader ng G-Group, kung may problema, hindi ko ito palalampasin. Ito ang aking natuklasan. Lahat ng record ng paglustay ng pondo ni Ian Chen Bei noong siya ay opisyal. Nakapag-report na ako sa pulis. Hindi magtatagal. Dadalhin na siya ng mga pulis at haharap sa batas. Sino si Chen Baihe? Bakit siya nakakagawa ng ganoon? Sa loob ng Ye Group, hindi kaya peke ito? Si Chen Bei ay ang babaeng laging nakikita ng lahat bilang ginang Ye. Ang pumatay sa aking ama at ang nagtangka sa akin para lang makontrol ang G-Group. Ikaw na babae, dapat noon pa kita inubos ng tuluyan. Sayang, walang gamot sa pagsisisi sa mundo. 2 buhay ang nasa konsensya mo. Hindi ka makakatakas habang buhay. Yes, Sheng. Kung alam mo na palang lahat, edi sumama ka na sa mga magulang mo sa impyerno. Akala mo ba, kapag inilabas mo ang katotohanan, ay ayos na ang lahat? Tingnan mo ang mga stockholder ng Ye. Sino sa kanila ang hindi nakatingin sa source code na hawak mo? Basta't mamatay ka, magpapatuloy pa rin kaming magsasaya sa kayamanan. Bulag talaga ang tatay ko noon. Magkwento ka, Chen Beihe. Paano mo ginamit si Ginang Bo para mayalis ang nanay ko? HMP. Mukhang wala ka namang ebidensya. Sige na nga. Dahil malapit ka nang mamatay, sasagutin ko ng buong puso ang mga tanong mo. Noong mga panahong iyon, gumawa ako ng plano, at naging tagapagligtas ni Ginang Bo. Gamit ang utang na loob na iyon, pinagawa ko siya, na makipagkita sa mabait mong ina. Sinabi ko sa kanya, na inaabuso ako ng aking amang kinakapatid. Agad-agad siyang pumunta para ipagtanggol ako. Hindi man lang ako nahirapan, iniwan ko siya sa liblib na lugar. Sa huli, ang salarin ay si Ginang Bo, ang siyang nagligtas sa kanya. Pero ano naman ngayon, ang nanay mo, sa huli, ay namatay pa rin sa kamay ko. Sino ang nasa likuran mo? Ang lalaking nagtulak sa'yo. Na gawin ito, malaki siguro ang impluensya. Hindi mo ba hulaan kung sino? Chen Baihe. Isa ka lang libangan ng tatay ko. Sinong nagbigay sa'yo ng kapal ng mukha para magmalaki rito? Yes, Sheng. Dali, isuko mo ang source code. Pwede kitang patayin ng mabilis. Paano nalaman ng pamilya Sun ang tungkol sa code?
Ang tatay mo noon, isang aso lang sa harap ng pamilya Son. Pinakiusapan siya ng tatay ko na ibigay. Ayaw niya. Gusto niya talagang masira ang pamilya niya. Medyo magaling ka rin. Nagawa mo akong maging ganito. Pero, ang magandang buhay mo, tapos na rin. Kaya, ang tatay mo ang may balak sa pamilya Kaya pinalitan niya ang nanay ko kay Chen Baihe. Sayang, hindi nakita ng tatay mo ang sitwasyon. Laging kalaban ng pamilya Son. Hindi ko talaga maintindihan. Para lang sa isang source code. Tinawag mo akong nanay ng mahigit 20 taon. Mas gugustuhin pa niyang sabihin sa iyo ang totoo para tayo'y mag-away. Anong mag-away? Malinaw na ito'y plano ninyong dalawa. Ang tatay ko, syempre, hindi hahayaang magtagumpay kayo. Ang jade pendant ay simbolo ng pamilya Hindi ninyo makuha ang pendant, kaya't hindi kayo maaaring maging legal na tagapagmana ng pamilya Ito rin ang huling seguridad na iniwan sa akin ni Papa. Hindi na yan importante. Bakit pa tayo nag-aaksaya ng oras sa kanya? Ako na ang papatay sa babaeng ito. Sheng Sheng. Boss Bo, binuksan ni MS, ang live broadcast equipment, bago pumunta sa stockholders meeting. Lahat ng sinabi at ginawa ni Son Kili at Chen Baihe ay naitala bilang ebidensya, sapat na para sa pulisya, na bumuo ng chain of evidence. Mabuti, kunin din inyo ang matandang yon mula sa pamilya Son. At saka, ayusin mo pa. Ang pagpapakulong sa kanila ay unang hakbang lamang. Ang mga pinagdaanan ni Ye Sheng Sheng, papagbayarin ko sila ng libu-libong beses. Opo. Ye Sheng Sheng, bakit hindi mo lang ako pinagkakatiwalaan kahit isang beses? Kung alam ko lang na, gagawa ka ng ganitong mapanganib na bagay, hindi kita hahayaang mapasubo. Ye Sheng Sheng, magising ka na, please. Nangungulila na sa'yo sina Dabo at Xiaobao. Hinahanap ka nila, hinihingi nila ang nanay nila. Nangungulila rin ako sa'yo. Mahal kita. Noong unang beses kitang makita, pamilyar ka na sa akin. Mula noon, mahal na kita. Pero napakaliwanag mo. Gusto kang makuha ng lahat ng lalaki. Kaya ako naiinis. Nagkamali ako. Pangako ko, hindi na ako magiging ganoon. Magising ka na, please. Sheng Sheng. Sheng Sheng. Sheng Sheng, nagising ka na rin. Sheng Sheng, nagising ka na rin. Dahan-dahan ka. Pasensya na. Pasensya na. Sheng Sheng, ipangako mo sa akin na hindi ka nagagawa ng mga mapanganib na bagay. Sobrang nag-alala ako sa'yo, alam mo ba? Pasensya na. Hindi na maulit. Oo nga pala. Si Chen Bailey, nahuli na ba siya? Nadesisyonan na. Si Chen Bailey habang buhay ang hatol. Si Son Kili, 20 taon. Ang tatay niya, 15 taon. Si Zhen dahil sa pagtulong kay Chen Bailey. Sa paglustay ng mga ari-arian ng kumpanya. At pag-iwas sa buwis, 10 taon ang hatol. Si Duan Kaihua dahil sa pagpapakalat ng maling impormasyon. 3 taon din ang hatol. Salamat. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Walang anuman. Tayo. Ang tungkol sa atin. Sa susunod na lang pag-usapan. Nahanap ko na rin si Mama. Mula ngayon, magkasama na kayong dalawa magpakailanman. Ma, naalala mo pa ba si Buting Xiao? Yung batang lalaki na iniligtas mo noon. Marami siyang naitulong sa akin. Nagpapasalamat ako sa kanya. Oh, nga pala. Ngayon, may 2 ka ng apo na lalaki at apo na babae. Kay Buting Xiao. Sabi pa niya, gusto niya ako. Gusto niyang maging kami. Pero ano nang gagawin ko, Ma? Hindi ko talaga siya matatanggap. Wala na akong pamilya.
Ayokong masaktan ulit pa. Kapag naayos na ang group, dadalhin ko ang 2 bata sa ibang bansa. Sa oras na iyon, baka hindi na ako makadalaw sa inyo ng madalas. Mommy, ayaw mo na ba kay Daddy? Kung namimiss niyo si Daddy, pwedeng-pwede kayong bumalik para bisitahin siya. Mommy, hindi mo ba gusto si Daddy? Gusto ni Mommy si Daddy. Pero, hindi kami pwedeng magkatuluyan. Masalimuot ang isyu na ito. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa'yo, anak. Sige po, Mommy, hindi na magtatanong si Dabaw. Yi Shengsheng. Yi Shengsheng, huwag kang aalis. Hindi ko kayang mawala ka. Shengsheng, naghintay ako ng matagal para sa araw na ito. Nga, ang mga araw sa hinaharap, sa atin na. Mahal kita. Sheng Sheng. Mahal din kita. Mga bagong kasal, magpalitan na ng singsing. Ngayon, Inaanunsyo ko, ang lalaking ikakasal, maaari nang halikan ng kanyang nobya.